Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, isang NPA sumuko sa militar sa Oriental Mindoro. Request ni Senator Bato de la Rosa na gamitin ang Senate Mansion, tinanggihan ng Senado. Big time oil price hike asahan sa susunod na linggo. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Voluntaryong sumuko sa himpilan ng 1st Infantry Battalion ng Philippine Army ang isang miyembro ng New People's Army o NPA noong Huwebes, March 12. Kinilalang sumukong NPA member na si alias Ani, 33 anyos at kabilang sa kilusang larangang gerilla Mark Anthony Velasco o KLG MAV. Kasabay ng kanyang pagsuko ay ang voluntaryong pag-turnover niya ng isang M16 rifle bilang tanda ng kanyang pagtalikod sa armadong pakikibaka. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng 1IB ang sumukong NPA at sumasailalim sa custodial debriefing at documentation upang maihanda ang kanyang pag-enroll sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. Hindi inaprubahan ng Senado ang kahilingan ni Senator Bato de la Rosa na payagan ng kanyang pamilya na manatili sa Senate Mansion sa Baguio City mula March 26 hanggang March 29 para sa gaganaping Chief of Staff Armed Forces of the Philippines o CSAFP Cup 2026. Ayon sa Office of the Senate Secretary, kasalukuyang sumasailalim sa renovation ng nasabing pasilidad. May patakaran din dapat na personal na kasama ng senador ang kanyang pamilya kapag gagamitin ng nasabing residence. Matatandaang matagal nang hindi dumadalo ng sesyon sa Senado si De La Rosa mula pa noong Nobyembre, kasabay ng usapin ng posibleng arrest warrant mula sa International Criminal Court bilang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity kaugnay ng extrajudicial killings sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abiso sa mga motorista. Panibagong big-time oil price hike sa susunod na linggo ang aasahan, dulot pa rin ng epekto ng digmaan sa Middle East. Ayon sa industry estimates, maaring tumaas ang presyo ng diesel ng 90.30 pesos hanggang 22.30 pesos kada litro simula Martes, habang ang gasolina ay posibleng madagdagan ng 14 pesos hanggang 17 pesos kada litro. Nitong linggo naman, naitala ang pinakamalaking one-week increase sa presyo ng langis na umabot hanggang 38.50 pesos kada litro. Samantala, ilang kumpanya na ng langis ang nagpatupad ng staggered increase matapos pakiusapan ng Department of Energy na hati-hatiin ang pagtaas ng presyo. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.